Sila ang dapat na bantay ng katarungan, tagapagtanggol ng mga mamamayan at mga taong kumakatawan ng hustisyang dala ng batas. Pero sa madilim na bahagi ng lipunan, may mga anino na nagkukubli sa likod ng marangal na uniforme. Mga aninong nagsusuot ng badge hindi para maglingkod, kundi para maghari-harian. Sa halip na maging sandigan laban sa kasamaan, sila mismo ang nagiging promotor nito, sangkot sa droga, kidnap for ransom, pangingikil at maging sa pagpatay. Sa likod ng mga bitbit nilang baril at tsapa ng kapangyarihan, nakatago ang isang katotohanang mas masahol pa sa mga kriminal na dapat nilang hinuhuli. Ito ang kwento ng mga alagad ng batas na tumalikod sa sinumpaang tungkulin, mga pulis na naging halimaw sa mata ng bayan. Sa bansang patuloy na umaasa sa proteksyon, paano kung mismong ang tagapagtanggol ang siyang umuubos sa tiwala ng taong bayan? Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Nadala mo sila sa cockhouse tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na pulis. Tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon pupunta yung pulis. Mga Okay. pulis po yan, mga Okay. pulis. Basta yan sila lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis. Nasa 30 kasama yung civilian. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi niyong mga pulis at sibilyan? Minsan, 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Angyan. Meron isang pulis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Sa madilim na mundo ng criminal operation, may mga tao na tila ipinanganak ng walang konsensya. Mga halang ang kaluluwa. Para sa kanila, ang buhay ng tao ay parang kandilang madaling patayin. Pero ang mas nakakatindig balahibo ay kapag nalaman mong ang ganitong klase ng mga tao ay hindi lang isang ordinaryong kriminal, kundi mismong alagad ng batas. Hindi lang basta pulis, isang mataas na opisyal, may ranggo, may impluensya, may respeto sa harap ng publiko, subalit sa likod ng uniforme at tsapa, siya pala ay lider sa pagdukot, pagpapahirap at pagpatay sa gitna ng tahimik na gabi. Isa siyang anino na tahimik na kumikilos pero nag-iiwan ng bangungot sa bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ayon sa mga sumisirit na testimonya ng whistleblower na si Julie Patidongan, may isang pangalan na paulit-ulit niyang binabanggit, hindi lang bilang tagamasid, kundi bilang aktibong utak ng operasyon. Siya raw ang tagapag-ayos para walang palya ang bawat operasyon, mula sa pagdukot, sa pagpatay, hanggang sa pagtatakip ng ebidensya. Sa tuwing may gumagawa ng kalokohan sa negosyong sabong ni Charlie Atong Ang, lalo na kung may nang-iisa para makakuha ng porsyento sa kita ng walang pahintulot ng amo, iisa ang laging tinatawag na pangalan, si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Isang mataas na opisyal ng kapulisan sa Pilipinas, may kapangyarihan at akses sa impormasyong hindi basta-basta nararating ng karaniwang tao. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Lieutenant Colonel Orapa. Hindi ako nagkakamali na sa 30 to. Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat doon. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na Sir, bigyan mo ako ng kopya ng lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa nung panahon
ni General Mata. Sino si Orapa, sir? Siya yung Lieutenant Colonel na police, siya yung pinaka-team leader sa lahat. Siya po ang tumatanggap ng... Siya ang monthly niya 2 million. Ang tawag ni Mr. Atong Ang yan, may call sign kami, Bito. Yan, si Bito. Ano po ang... okay. Ano po katungkulan ng Lieutenant Colonel? Saan siya naka-assign, sir? Alam ko sa SPG siya ngayon. Ngunit sa halip na gamitin ang kapangyarihang ito para sa hustisya, ginamit umano niya ito para sa iligal na mga gawain. Siya ang itinuturong tagapaglinis ng sagabal. Di umano, walang pag-aalinlangan kung pumatay at mandukot kapag iniutos ng mga nasa itaas niya. Mula sa mga ulat at testimonya, sinasabing ilang beses nang nangyari ang ganitong mga operasyon sa kanyang pamumuno. Ang mga biktima ay tinatarget, dinudukot, tinatakot at kalaunay tuluyang pinapapatay. Paulit-ulit, sistematikong isinasagawa. At habang tahimik ang mga opisyal na tila walang kaso, walang reklamo na naihain sa papel, sumisigaw naman sa katahimikan ang mga naiwang pamilya. Nakakalungkot isipin na ang taong dapat sana'y tagapagtanggol ng bayan ay siya pa palang dahilan ng pagkawala ng ilang ama, anak at kapatid. Isang anak ng marangal na pamilya, pero hindi lumaki si Orapa sa maruming kalye. Hindi siya anak ng sindikato, galing siya sa isang marangal na pamilya. Pinag-aral sa magandang paaralan, pinangarap ng kanyang mga magulang na maging haligi ng katarungan. Ngunit sa halip na uniforme ng proteksyon, tila uniforme ng kadiliman ang kanyang piniling isuot, kapalit ng milyong-milyong halaga na pwedeng ibayad sa kanya. At mas nakakatakot pa rito, si Orapa ay hindi lang pulis, isa rin siyang abogado. Marunong sa batas, kabisado ang mga butas nito at marunong magpaikot ng sistema. Minsan nang nadawit ang pangalan pero maswerteng nakaligtas dahil sa pag-aaral kung paano lusutan ang asunto. Ito ang dahilan kung bakit kahit sumabog ang isyu ng mga nawawalang sabongero noon, tila hindi siya natinag. Wala raw sapat na ebidensya, walang direktang testigo at bago pa makarating sa korte, nalulusutan na niya ang proseso. Sa mata ng publiko, isa siyang alagad ng batas, pero sa likod ng kortina, isa raw siyang maestro sa pagtatakip ng katotohanan, lalo na kapag ang kanyang amo ang kailangang protektahan. Ngunit gaya ng kasabihan, ang kasamaan ay may hangganan. Kahit gaano kalakas, darating at darating ang araw na kailangan nilang singilin. At ngayon, tila ito na ang simula ng pagbagsak ni Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Sa tulong ng isang matapang na abogado mula sa Napolcom, isang taong hindi nabibili at hindi natitinag, kasama ang detalyadong testimonya ni Julie Patidongan, isinailalim sa preventive suspension si Orapa at ang ilang kasamahan niyang pulis na sangkot umano sa madidilim na operasyon. Ang dating leader na walang kinatatakutan, ngayon ay siya nang iniimbestigahan. Ang dating nag-uutos, ngayon ay inuutusan na ng batas na humarap at magpaliwanag. At kung magpapatuloy ang investigasyon, kung patuloy na lalakas ang loob ng mga testigo at kung mas marami pang ebidensya ang lalabas, posibleng hindi lang suspension ang kahihinatnan niya, kundi ang mismong malamig na rehas na minsan niyang pinagdalhan ng kanyang mga huli. Ang tanong ng bayan, kung totoo ang mga paratang na isa siya sa mga utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, paano niyang haharapin ang kanyang mga magulang? Ang mga taong nagtiwala at nagsakripisyo para sa kanya. Oo, sa mata ng batas, wala pang hatol. Pero sa mata ng bayan, tila kitang-kita ang pagpatak ng dugo sa kanyang mga kamay. Pero sa bawat krimen, may lugar na nagiging tahimik na saksi. At sa kasong ito, isang lugar ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga salaysay. Isang lugar na sa unang tingin ay payapa, ngunit sa ilalim ng kanyang tubig, nagtatago ang mga sikreto ng kadiliman.
Ito ang lawa ng Taal, isang paraisong kilala sa kagandahan at sa aktibong bulkan niya. Ngunit ngayon, tila piping saksi sa malagim na krimeng gumimbal sa bansa. Itinuturong libingan daw ng mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. Sa gilid ng lawa ay may isang pribadong lupain. May fish pond na pagmamay-ari umano ng isang pulis na tulad ni Orapa ay nadadawit din sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Ayon sa mga pangunahing saksi, dito daw tinapos ang buhay ng mga nawawalang sabongero. Hindi sa pamamagitan ng balang umaalingaw-ngaw sa mga lansangan, kundi sa pamamagitan ng alambreng ipinangsasakal at mga kutsilyong nagpipira-piraso ng kanilang katawan sa gitna ng tahimik na gabi. Sa huli, ang tahimik na tubig ng lawa ang nagiging huling hantungan ng halos lahat sa kanila. Mga bangkay na ibinabaon hindi sa lupa, kundi sa pusod ng tubig na walang makikitang hukay. Ayon sa saksi, ang fish pond ang ginawang huling destinasyon nila. Isang lugar kung saan ang katawan ng tao'y madaling itago, lulubog at hindi na makikita pa. Sa pamamagitan ng mga kahoy, may mga katawang nakatali, nilalagyan ng pabigat at itinatapon para kainin ng mga isda o tuluyang mabulok sa putik ng lawa. Lugar na yan, sasama ka dyan para tumibay yung kaso. Ano balak mo dyan? Actually, hindi ako nakarating sa lugar na yan. Okay. Ang isa sa grupo na may-ari ng palaisdaan, si Encarnacion, alam lahat, kayang kumanta yun basta bigyan nila ng magandang partida. Si Encarnacion, isang pangalan na hindi kasing ingay ng mga matataas na opisyal o politikong nadadawit sa kaso. Pero sa usap-usapan ng mga taong nakakakilala sa operasyon, siya raw ang tagapamahala ng huling hantungan. Kung si Orapa ang tagapag-alis ng sagabal sa negosyo, si Encarnacion naman di umano ang tagapagtago ng ebidensya sa ilalim ng madilim na tubig. Ang aking kliyente raw, si Mr. Encarnacion, ay nagmamay-ari ng palaisdaan at doon daw pinapatay allegedly at tinatapon ng mga missing sabongero. Wala naman legal basis sapagkat wala siyang ebidensya o wala siyang mga patunay na ang aking kliyente ay nagmamay-ari nga ng palaisdaan sa Taal or sa Talisay at sabihin na natin yung sa Laurel. Nagpakita siya ng mga dokumento na ayon sa kanya ay nagpapatunay na walang property sa lugar ang kanyang kliyente. Apektado umano ng alegasyon hindi lang ang kanyang kliyente kundi ang pamilya nito. Walaan niyang kinalaman sa Encarnacion sa pagkawala ng mga sabongero. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Don Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Nadawit lang po dahil siguro ang pagkaka-explika sa akin ng aking kliyente siguro dahil nagkasama sila one time sa kanilang isang unit, by association, kung sino yung nasa unit na yon, dinawit na ng lahat. At dito sa katahimikan ng Taal Lake, unti-unting lumilitaw ang koneksyon. Mga sabongerong biglang nawawala matapos akusahang nandaya. Mga sasakyang huling nakitang papunta sa Batangas sa 10 oras ng gabi. May mga bangkang dumarating at umaalis ng walang ilaw, kargado ng mabibigat na sako. Ngunit gaya ng dati, walang opisyal na kaso, walang malinaw na testigo, at walang bangkay na nabawi sapagkat ang bawat alo ng lawa nililinis ang bakas ng krimen. Kung mapapatunayan ang koneksyon ni Orapa at Encarnacion, hindi lang ito kwento ng mga di umano iwaling opisyal at isang tahimik na negosyante. Ito'y kwento na ng isang sistematikong operasyon ng pagdukot,
pagpatay at pagtatago ng bangkay. Isang operasyong may pondo, may proteksyon at may kakayahang maglaho sa dilim ng gabi na para bang walang nangyari. Ito ang masakit na katotohanan. Sa likod ng mga bitbit na baril at karangalan ng ranggo, may mga pulis na hindi na naglilingkod sa bayan, kundi sa iilang makapangyarihang amo na lamang. Mga opisyal na ginawang negosyo ang dugo at buhay ng kanilang kapwa. Mga opisyal na itinago ang kanilang sungay sa likod ng marangal na uniforme at tsapa.